Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya patuloy po natin siyang parangalan. At sa umaga pong ito, mananalangin po tayo gamit ang Acts Guide. Pray for Adoration. Sabi po sa Revelation chapter 4 verse 11, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Tayo po ay manalangin. C for Confession. Sa umaga pong ito ating idulog sa ating Panginoon ang mga kasalanan na ating nagawa, maliit man ito o malaki, at ating ihingi ito ng kapatawaran at hilingin natin na patuloy na linisin ang ating puso at tanging nais lamang ng Panginoon ang laging manaig sa ating buhay. Sabi nga po sa Proverbs chapter 28 verse 13, Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Tayo po ay manalangin. T for Thanksgiving. Patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin at patuloy na paggabay sa atin. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 17, And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. S for Supplication. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy na pag-bless mo sa aming buhay at patuloy na pagpaprovide, Panginoon, upang maayos ang aming church, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Basta kami ay patuloy lamang na buong magtitiwala sa iyo. Lord, sa umagang ito, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po kaming bigyan ng kalakasan upang mas maging matatag sa anumang pagsubok na aming pagdadaanan. Basta't kasama ka namin, Lord,
Lagi namin pagtatagumpayan ang anumang pagsubok na aming haharapin. We thank you for the countless blessing you have bestowed upon us, for your grace and mercy that sustain us every day. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa iyong presensya at punuin kami ng mas malalim na pangunawa sa iyong kabutihan at kapangyarihan. At sa hinanda mong mensahe para sa umagang ito, Panginoon, patuloy na ito ay aming isa puso at isa isip. May your words always remind us, Panginoon, ng iyong kabutihan at kadakilahan. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang karangalan at kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. A blessed Sunday morning po, Truth and Life Christian Church. The long wait is over, and in just a few more days, we will be having a Thanksgiving celebration as we resume our face-to-face gathering this Thursday, November 16. Are you all excited na po ba? Sinadya po talaga namin hindi ipakita o i-post yung pong latest picture ng progress ng ating pong church renovation para po sa pagpunta nyo na lang po, kayo po ay talagang magulat at mapawaw at talagang masasabi naman po natin, God is really amazing. Pero kung ngayon pa lang po, nag-uumapaw na po tayo sa pagpapasalamat dahil sa pinaparanas po ng Panginoon sa atin yung mga pisikal na pagpapala. Ano pa po kaya yung pong pangako ng Panginoon na isang araw, sasama niya tayo at iuuwi niya tayo sa kanyang tahanan. Kaya tayo po ay lubos na magpasalamat sa ating Panginoon. Simulan po natin ang ating pong pagpupuri sa pagbasa ng kanyang mga salita na makikita po natin sa Hebrews 12 verse 28. Ang sabi po dito, Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Sa ating pong sama-samang pag-awit at pagpupuri sa ating Panginoon, let us continue to declare and believe that one day, Jesus will take us home. One day, we will see Him face to face. Hallelujah! One day you'll make everything new, Jesus. One day
rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. And in a moment we shall be changed. And in a moment we shall be changed. On that day, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming dakilang Ama, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kaganapan ng mga pinapangarap din po namin bilang iglesia. At iyo pong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Binigyan mo kami ng isang mainam na lugar upang ikaw ay sama-sama naming mapasalamatan at mabigyan ng karangalan. Panginoon, dalangin po namin, patuloy mo kaming makakitaan ng lubos na pagpapasalamat at patuloy na paglilingkod para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Makita mo nawa sa amin pong mga buhay na kami po ay mayroong pagkagutom sa iyong mga salita, Panginoon. Makita mo ang pagnanais namin na kami ay lumago at makita mo rin, Panginoon, na ang buhay namin ay nagbibigay ng kaluguran sa iyo pong pangalan. At sa oras po na ito, sa aming pong pag-upo at pakikinig ng iyong salita, patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin. Matutunan namin, marinig namin ang iyong tinig, Panginoon, at maunawaan namin at magawa po namin ganapin at sundin ang lahat po ng nais mong gawin namin, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong paggabay sa iyo pong mensahero. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng iyong nag-uumapaw na karunungan. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy ka namin tinataas at itinatanghal sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ama, ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Naghahanda akong sumunod sa'yo. Kahit tahakin man ang mga kahirapan,
gitna man ng kasakalan, ako'y di mo lulubayan. Sumalubong man ang kamatayan sa aking daraanan, alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Ama, ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Nakahanda akong sumunod sa'yo. Kahit tahakin man ang mga kahirapan, ako sa'yo pa rin mananahan. Pagkat aking alam, ako'y di mo iiwan. Sa gitna man ng kasakalan, ako'y di mo lulubayan. Sumalubong man ang kamatayan sa aking daraanan, alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang Panginoon. Awitan po natin siya palagi. Amen po ba? Lord, thank you. Ang sarap ng pakiramdam. Thank you, Lord. Lord, magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Simula ngayon, Lord, I surrender all my sin, oh Lord God. Thank you. Thank you, Jesus. Pagkat aking alam, ako'y di mo iiwan. Sa gitna man ng kasakalan, ako'y di mo lulubayan. Sumalubong man ang kamatayan sa aking daraanan, alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Purihin ka, Panginoon.
hanggan. Alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, announcement muna po tayo bago tayo magsimula sa ating pong mensahe, sa mensahe na binigay po sa atin ng ating Panginoon. So, this will be the last online worship service po natin. Ito na po yung huling-huli sapagkat babalik na po tayo ng ating iglesia. Magsisimula po tayo ng Huwebes, prayer meeting. Gaganapin po natin ang ating pong Lord's Supper, and then after ng Lord's Supper mga kapatid, on Thursday, magkakaroon po tayo ng konting salo-salo para po sa Thanksgiving natin sa ating Panginoon. Patungkol po sa biyayang tinanggap natin mula sa Kanya. So, napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. So ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa pagkikita-kita natin sa Thursday. Sa Thursday prayer meeting po ng Iglesia. So magpapatuloy po tayo sa mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon, God's redemptive plan. At nakapokus po tayo mga kapatid sa istorya ni Jacob, the life story of Jacob. So ano po ang mga natutunan natin nung nakaraang message po last Sunday? What have we learned from previous message? Ang mensahe po last Sunday mga kapatid is, ang pamagat niya is, a vow according to the promise. Isang panata na nakatungtong o nakatindig sa isang pangako. So, ang panata ni Jacob na nakatungtong sa naunang pangako ng Panginoon. So what have we learned from that message last Sunday? Number 1, God initiated and influenced Jacob's decision to have a relationship with Him by giving Jacob a promise. So, makikita po natin dito sa istorya na ito mga kapatid, na ang Diyos pa rin ang nanguna. Ang Diyos pa rin ang nag-intervene sa buhay po ni Jacob mula sa napakapangit na kalagayan niya sapagkat daranas na siya ng pighati dahilan po sa consequences ng kanya pong nagawang kasalanan. Kahit na po ganoon, katindi ang kalagayan ni Jacob, uncertain. Ngunit ang Panginoon ay nag-intervene. Ang ating Diyos ay nag-intervene at nakialam muli sa kanyang buhay. He initiated and influenced Jacob's decision to have a relationship with Him sa pamamagitan po ng pangako. Nababasa po natin yung mga kapatid sa Genesis chapter 28 verse 12 to 15. Nais ko lang pong mabilis na basahin nyo kung ano po yung nangyari doon. So, Genesis chapter 28 verse 12 to 15 says, He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and He said, ito po yung pangako ng Panginoon, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. So ito po sa pamamagitan ng panaginip. Nagbigay ng encounter ang Diyos kay Jacob sa pamamagitan po ng panaginip at nangako ang Diyos kay Jacob. Doon po nanggaling yung panata ni Jacob. Doon po tumungtong yung kanyang panata. Doon to nakatindig. At nababasa po natin ito sa Genesis chapter 28 verses 18 to 22.
Basahin ko lang din po ng mabilis. So, Jacob's vow, according to God's promise to him. Verse 18. Early in the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called that place Bethel, though the city used to be called Luz. Then Jacob made a vow. Ito po yun. Nagkaroon siya ng isang panata, pangako, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. Ayan po yung panata ng pakikipagrelasyon. Then the Lord will be my God, says Jacob. And this stone that I have set as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. So yun po. So, doon po sa istorya na yan makikita natin that God is the one who initiated and influenced Jacob's decision to have a deep relationship with Him by giving Him a promise. And then ano pa po yung natutunan natin last Sunday? Ito po yung pangalawang natutunan natin. God has the confidence. Actually, ito po yung continuation ng Thursday. God has the confidence, the boldness and firmness to make a promise. And He has the power to make that promise happen. And He has the power to make that promise happen because He is the Almighty, sovereign Creator of all things. The only one who controls everything. And nothing can stop Him from carrying out what He said He will do. Yun po yung isang katotohanang natutunan natin. Ang ating Diyos ay makumpiyansang mangako at magsalita patungkol sa mga bagay na darating. At meron din siyang kapangyarihan na gawin yon. Bakit po? Siya po ang ating Diyos na makapangyarihan. Ang nag-iisang may kontrol ng lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa sang-universo. Kaya po siya ganun ka-audacious o ganun ka-kumpiyansang mangako. Yung katotohanan po na yun, mga kapatid, that is a very good news to those people who really believe, who really trust, and who really cling to the promises of this awesome God. Napaka inam na katotohanan po yun para sa atin na naniniwala. Okay, so ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, hindi po nasasayang ang ating pagtitiwala sa Diyos. Maaasahan natin ang katagumpayan sapagkat isinasalalay natin ang ating pong buhay sa pangako ng isang makapangyarihang Diyos. Okay? So, yun po ang sinabi niya, mga kapatid, sa buklatin nyo na lang sa Isaiah chapter 46 verses 9 to 10. Yan po yung assignment nyo, yung credential ng Panginoon, kung bakit siya ganon kakumpiyansang magsalita. Isaiah chapter 46 verses 9 to 10. Sabihin ko na rin para bago tayo magsimula doon sa message. Isaiah chapter 46 verse 9 to 10. Ito po yung nakasulat doon. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Napakagandang balita po noon sa ating pong nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang pinagtitiwalaan po natin ay makapangyarihang Diyos na may lalang at may kontrol ng lahat ng bagay at lahat ng nangyayari. So our future, if we have entrusted our future, our life to this amazing,
awesome God, kapatid, napakainam ng ating future o ng ating kinabukasan o ng ating eternity. So magkikling po tayo dun sa mga katotohanan na yan. So ano pang mensahe ngayon? Gagamitin po natin ang teksto ng Genesis chapter 29 verses 14 to 30. Ang pamagat po ng message natin ngayon is, the deceiver has been deceived. Kasi pinag-aaralan natin yung istorya po ni Jacob. Although may mga it seems na pangit na karanasan na mababasa natin dito mga kapatid, pero kinakailangan po ito sa ikatututo natin. Nasulat po ang lahat ng istorya, ang lahat po ng kaganapan sa Biblia para sa ating ikatututo. So, bagamat nasasabi po dito ang mga kahinaan at mga kasalanan ng mga tinatawag nating patriarka ng pananampalataya, pinapakita din po dito mga kapatid, paano ang ginawa ng Diyos para maipanumbalik ang mga anak niya, ang mga hinirang niya, na makatalikod sa kanilang mga kasalanan at makabalik sa pakikipagrelasyon sa ating Diyos. So babasahin ko po yung Genesis chapter 29 verses 14b to 30 para po makita natin ano ang aral na ibinibigay ng istorya na ito. So let's look at our Bible and let us read Genesis chapter 29 verses 14b to 30. Ganito ang nasusulat. After Jacob had stayed with him for a whole month, Laban said to him, "Just because you are a relative of mine, should you work for me for nothing? Tell me what your wages should be." Now Laban has 2 daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah had weak eyes, but Rachel was lovely in form and beautiful. Jacob was in love with Rachel and said, "I'll work for you 7 years in return for your younger daughter Rachel." Laban said, "It's better that I give her to you than to some other man. Stay here with me." So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife, my time is completed, and I want to lie with her." So Laban brought together all the people of the place and gave a feast. But when evening came, he took his daughter Leah and gave her to Jacob, and Jacob lay with her. And Laban gave his servant girl Silpah to his daughter as her maid servant. When morning came, there was Leah. So Jacob said to Laban, "What is this you have done to me? I served for Rachel, didn't I? Why have you deceived me?" Laban replied, "It is not our custom here to give the younger daughter in marriage before the older one. Finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also, and in return for another 7 years of work." And Jacob did so. He finished the week with Leah, and then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Laban gave his servant girl Bilhah to his daughter Rachel as her maid servant. Jacob laid with Rachel also, and he loved Rachel more than Leah. And he worked for Laban another 7 years. Okay, so yun po yung istorya na yon. So ano po yung truths na makikita natin mga kapatid dito sa binasa nating istorya? Meron po tayong 3 na katotohanan. Number 1, the consequences of sin will hunt the person who committed it. Okay? Ang totoo pong may consequence mga kapatid. At ang consequence ng kasalanang nagawa natin mga kapatid ay hindi aalis hanggang hindi nito nagagawa ang dapat niyang gawin.
Okay? Jacob tasted a dose of his own medicine na nanloko siya. Ngayon makikita natin mga kapatid na siya din ay naloko o niloko at mas matindi ang panlolokong ginawa sa kanya. Okay? Ang consequence ng panloloko ni Jacob ay mas matindi. Kailangan niyang mag-serve sa kanyang tiyuhin na si Laban ng hindi lang 7. Ang original na usapan ay 7 taon. No? Ang naging paglilingkod ni Jacob kay Laban ay hindi 7 kundi 14 na taon. At sumobra pa sa istorya, mababasa natin. More than 20 years na nandun sa poder ni Laban si Jacob. So Jacob tasted a dose of his own medicine. He deceived Esau and his father Isaac, and now he was deceived by his uncle Laban. So ano po ang matututunan natin doon mga kapatid? What is our learning doon sa katotohanan na yon? Be careful about thinking of committing sins in your life because you will certainly regret every bit of the sin you have committed. The consequences of your sins will hunt you. Tandaan po natin yan. Lagi nating idinidiin yan sa pagmimensahe. Sapagkat ito po totoo. Nasulat po ang mga istorya na ito para po matuto tayo at hindi tayo makapag-commit ng the same mistake or the same sins na nakumit o nagawa ng mga karakter po ng Biblia. Sapagkat totoo po ang salita ng Panginoon. Kung naniniwala kang i-reward ang iyong mga pagsunod sa Kanya, kailangan mo ring maniwala na parurusahan ng Diyos ang anumang kasalanang ginagawa mo. Okay? So be careful about thinking of committing sins. Pakaisipin mong mabuti bago mo gawin, sapagkat siguradong pagsisisihan mo ang ginawa mong kasalanan. Ngayon kung tingin mo naman parang hindi mo nararanasan ang mga consequence, lalong mas mabigat 'yon, kapatid. Lalong mas mabigat 'yon. Bakit? Baka kasi hindi ka anak ng Diyos. Baka kasi ang naghihintay sa iyo ay kaparusahang walang hanggan sa apoy ng impyerno. Kaya huwag ka ring mapapanatag kung naiisip mo na hindi naman nagkakaroon ng kaparusahan ang mga nagagawa kong kasalanan na sikreto, hindi nila alam. Huwag kang masyadong maging panatag doon. Sapagkat kung hindi nangyayari dito sa mundong ito ang consequence mo, baka nakalaan ang consequence mo o ang parusa mo doon na sa buhay na hindi magtatapos. Walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. So be careful. Sapagkat totoo ang sinasabi ng Panginoon. Totoo ang kanyang mga salita. In every obedience there is rewards or blessings. Also, in every disobedience there will be curses and punishment, condemnation. Okay? So, ano po yung pangalawang natutunan natin dito sa istorya na ito? The consequences of sin can be bearable. Gaya po ng nakikita natin kay Jacob. The consequences of sin can be bearable o kayang-kayang pasanin. Anumang parusa o anong resulta ng nagawa nating kasalanan ay kayang-kayang pasanin, can be bearable if you accept the fact that you really deserve what is happening because of your sins. Because of your sin. Magiging mas magaan po, mga kapatid, na batahin natin o kargahin natin ang parusa o consequences ng nagawa nating kasalanan kung tatanggapin natin ng buong puso na karapat-dapat sa atin yon sapagkat totoong tayo'y nagkasala. Mahirap pong iwas ng iwas sa
o tago ng tago sa nagawa nating kasalanan na ayaw nating aminin sa Diyos at sa tao na kailangan nating mag-confess ng nagawa nating kasalanan. Hindi po makakabuti sa iyo yun. Sa atin yun. Ipoprolong lamang po nito ang paghihirap natin. Ipoprolong lamang po nito ang miseries ng ating buhay. Maganda pong mabilis tayong bumalik sa Panginoon, aminin at tanggapin ang nagawa nating kasalanan. Jacob no longer argue with Laban. Dito po sa nabasa natin, nung sinabi ni Laban, kustumbre natin. Alam mo naman, Jacob, kustumbre natin na hindi pwedeng maunang ikasal ang nakababata, kailangang maunang ikasal ang nakatatanda. So, binigay ko muna sa iyo si Leah. Yun ang paliwanag ni Laban. Ibinigay ko muna sa iyo ang panganay kong anak na si Leah. Siya muna. And then after 1 week of celebration sa pagpapakasal mo kay Leah, ibibigay ko rin sa iyo si Rachel. Pero pagtatrabahuan mo muli si Rachel ng 7 taon. Wala nang kibo si Jacob. Alam niya ang nagawa niya. Alam niya ang consequence ng kasalanan niya. Alam niyang nandaya din siya. Hindi na siya kumibo, kundi tinanggap niya ng buong puso kung ano ang parusang nakalaan sa kanya. So, ano ating learning doon? Be patient with the process and accept the fact that you deserve to be punished, to be stricken by God for a time being because of your sin. Okay? If you accept the fact that you really sinned, if you accept the fact that you are worthy to be punished, nakarapat-dapat kang parusahan, kapatid, gagaan ang parusang o ang pagbata, pagharap sa parusang nakalaan sa iyo. Kagaya ng nangyari po kay Jacob. And then, lastly, yung ating pong third truth about this story. Tandaan natin, habang dinaranas natin ang consequence, kung tayo nakabalik na sa Panginoon, umamin na tayo sa pagkakamali, tandaan natin ito. God always has a bright future to look forward and cling to for you to overcome the consequences of your sin. Okay? Saan makikita yan? Sa pangako ng Diyos, sa kanyang mga salita. God always has a bright future for you. May maganda pang naghihintay sa iyo kahit na dumaranas ka ng consequence. Saan mo makikita yon? Doon sa kanyang mga pangako. Kagaya ng karanasan ni Jacob. Bakit niya na-overcome ito? Because God has a promise for him, to him. So pinakita na ng Lord ang future ni Jacob. Although maghihirap si Jacob, daranas siya ng paghihirap ng more than 20 years, pero pinakita na ng Lord ang dulo sa kanya na ganito ang magiging buhay ni Jacob after ng consequences na ito. Okay? God had placed, dito sa istorya na ito, unang paraan ng Diyos para magtagumpay si Jacob, para makayanan niyang batahin ang another 7 years. Anong ginawa ng Diyos? God had placed love in His heart. Anong love yon? His love for Rachel. Okay? Nilagay ng Diyos ang pag-ibig na yon kay Jacob, kay Rachel, na naging dahilan bakit makakayanan ni Jacob na magbatapan na naman ng another 7 years. Sabi dito sa binasa natin kanina, sa verse 20, Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him, because of his love for her. Okay? Habang binabata ni Jacob ang kaparusahan ng Diyos, nakikialipin siya, and inaalipin siya sa lugar ni Laban ng mahabang panahon. Parang ano lang yon, naging
kaligayahan niya. Sapagkat, bakit mga kapatid? Sapagkat nilagay ng Diyos kay Jacob ang pag-ibig, sa puso ni Jacob, ang pag-ibig kay Rachel. Okay? Napaka-wonderful mga kapatid kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Basta't aaminin natin ang ating pagkakamali at tatanggapin natin ang proseso ng Panginoon. Merong kaparaanan ang Diyos para pagaanin ang pagdanas natin ng consequences. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon kainam ang ating Diyos. Una, pangangako, bibigyan niya tayo ng pangako. Papakita niya sa atin ang future, ang bright future na kagaya ng binigay niya, pinakita niya kay Jacob. And then gagawa siya ng mga paraan para maging magaan at kayang bitbitin, kayang pasanin ang anumang bigat ng consequences ng ating mga kasalanan. What a wonderful God we have, my dear brethren. Nagkasala tayo, hinihintay lamang niya na aminin natin ang ating mga kasalanan at tanggapin ang proseso ng pagbabalik sa Kanya. And then, mararanasan natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon at kung paano niya tayo itatawid sa lahat ng consequences na yon sa magaan na paraan kagaya ng natunghayan natin sa buhay ni Jacob. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay mabuti. Siya ay mapagmahal. Mapalad tayo kung nilalagay natin ang buo nating pag-asa, ang buo nating pagtitiwala sa isang mabuting Diyos na hinahangad ang ating katagumpayan. Muli po, ibigay po natin sa ating Panginoon ang lahat ng papuri at pagsamba. Kailangan po nating sa lahat ng pagkakataon ay pasalamatan siya at makita natin kung anong ginagawa niya. Tayo po'y magbigay ng pasasalamat, panalangin sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Salamat po sa paggamit mo po ng buhay ng mga naunang mananampalataya, mga naunang sumampalataya sa iyo, aming Ama. Salamat po sa buhay ni Abraham, ni Isaac, at ngayon ang pinag-aaralan naming buhay ni Jacob. Hindi mo itinago ang kanilang mga kapalpakan. Hindi mo itinago ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga kasalanan, at isinulat mo po ito upang matutunan namin na wala po kaming magagawa kung hindi mo po kami bibigyan ng awa ng iyong grasya. Salamat Lord, natututunan namin na ikaw ay isang maawain at mapagmahal na Diyos na kumakalinga sa iyong mga hinirang, kagaya ng ginawa mo sa aming patriarka na si Jacob. Ama, salamat po. Ang istorya nila ay nararanasan din namin sa buhay namin ngayon. Salamat po sa iyong mga pangako na nagiging dahilan. Kaya kami nagpapatuloy at nakakatindig pa ng matatag. Bagamat nakikita namin ang aming mga kahinaan. Bagamat nakikita namin ang aming mga kasalanan. Salamat po aming Ama. Nagkakaroon po kami ng kumpiyansa at pag-asa. Hindi po sa anumang gagawin namin, kundi po sa iyong ginawa at sa iyong mga ginagawa pa para po sa amin. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal, inihahatid po namin sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness
every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Itaas po natin ang ating Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Muli po mga kapatid, ibigay natin sa Diyos ang kapurihan at ang pagsamba at damhin po natin ang kapayapaan na dulot ng Kanyang mga salita. Muli po magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. For the things